Patuloy po tayo mga kapatid, na putol po tayo dahil medyo nagkaroon ng problema sa ating data, nawala ang signal. Patuloy po tayo. Ating pong tinalakay ang Apokalipsis Kapitulo 13 na siyang nagtutukoy tungkol sa Antikristong ating tinatawag. Na yung Antikristong ito ay inilarawan ng ating Panginoon sa isang hayop na mabangis. At itong mabangis na hayop na ito ay isang pangrelihiyong sistema na ipinakita ng ating Panginoon. At dahil sa sistemang itong malupit ng hayop na ito na pangrelihiyong makapangyarihan na lumitaw sa balat ng lupa, ay siyang tinatawag po nating Antikristo ngayon. Ang pagkakaiba lamang po ng pagiging Antikristo niya, mga kaibigan, nais ko lamang ipaliwanag. Baka ma-misinterpret natin. Itong Antikristong ito ay nasa loob po ng Kristyanismo. Siya po ay nagpapakilalang kabahagi siya ng Kristyanismo. Siya po ay nagpapakilala na sila'y sa Diyos din, na ating sinasamba. Sila'y nagpapakilala rin ng Antikristong ito na sila'y naniniwala din sa Diyos. Naniniwala po sila. At itong Antikristong ito, this is a very religious. Ito'y talagang relihiyoso itong Antikristong ito. Kaya kakaiba po itong Antikristo kasi kapag sinabi po nating anti, alam naman natin kapag sinabing Antichrist o halimbawa, anti-Duterte ako, gaya ng sinabi ko sa inyo. Pag sinabi natin anti-Duterte, laban tayo doon sa gobyerno niya, sa kanyang pamamalakad. Pag sinabing anti-Marcos ako, ibig sabihin, laban ako kay Marcos. Itong Antichrist naman, kakaiba. Tinawag siyang Antikristo, pinamagatan natin siyang Antikristo, pero kakaiba ang kanyang pagiging Antikristo. Kumikilala rin siya sa Kristo. Ipinangangaral niya rin ang ating Panginoong Kristo. Kumikilala rin ito sa Diyos. Nagpapakilala silang sila di kabahagi ng Kristyanismo. Sila'y nagpapakilala rin na may pananampalataya sa Diyos. Kita niyo very classic talaga itong Antichrist. Kaya sinasabi natin na yung tinatawag nating Antikristo na inilarawan naman ng Apokalipsis 13 na nilarawan sa isang hayop na mabangis ay nasa loob po ng pananampalatayang Kristyanismo. Bagamat siya nasa loob ng pananampalatayang Kristyanismo, ang tanong natin, bakit tinatawag pa rin na Antikristo siya? Bagamat pala siya'y nagpapakilalang isang Kristiyano, ito ibig sabihin niya. Itong Antichrist na tinatawag natin na inilarawan sa Apokalipsis 13 na isang hayop na mabangis, na pumapatay po ng mga banal na mga tao. Yung kanyang sistema, yung sistema niyang pangrelihiyon, mga kapatid at mga kaibigan, ay lumalaban at kumukontra sa sistemang pagsamba na itinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan. Kaya tinawag siyang isang hayop na mabangis. Sapagkat siya'y nagpapakilalang makadiyos, nagpapakilala siyang nasa loob siya ng Kristyanismo, pero yung kanyang sistema na pangrelihiyon na kanyang pinangungunahan, yung sistema ang pinag-uusapan natin yung sistema ng kanyang pangrelihiyon na itinuturo niya sa tao ay kumukontra o lumalaban doon sa aral at sistemang pagsamba na itinuturo po ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, itong Antichrist, bagamat siya'y nagpapakilanang nasa loob siya ng Kristyanismo, bagamat siya'y nagpapakilanang siya'y sa Diyos, bagamat ipinangangaral niya rin sa kanyang
mga sermon sa misa na siya'y makadiyos, pero yung paraan ng pagtuturo niya ng sistema ng pagsamba sa Diyos ay hindi galing sa aral ng Diyos, kundi sa sistemang pangkanila lang. Kita niyo ho? May sarili silang sistema ng pagsamba. Na yung sariling sistema ng pagsamba nila na itinuturo ng kanilang simbahan ay labas doon sa aral at sistema na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tinawag sila ngayon natin na Antichrist. Labas sila eh. Labas sila doon sa aral na talagang ipinangangaral ng ating Panginoon na dapat gawin ng isang tunay na iglesyang sa Panginoon. Kaya itong iglesia na tinatawag nating Antikristo na nilarawan sa isang hayop na mabangis, na umuusig ng tao at pumapatay ng tao, namumusong sa pangalan ng Diyos. Ito ngayon yung sistema na lumalaban sa aral ng ating Panginoon. Kaya tinatawag natin siyang palaging Antikristo. Ngayon, sapagkat itong Antikristong ito'y naging makapangyarihan ngayon sa balat ng lupa, aalamin natin. Paano siya naging makapangyarihan at kaninong kapangyarihan? Kasi sinasabi ng Biblia sa Kapitulo 13 ng Apokalipsis na itong Antikristong ito na inilarawan nga ng Panginoon sa isang mabangis na hayop ay merong kapangyarihan. Tignan natin may kapangyarihan. Ang tanong, kanino galing yung kanyang kapangyarihan? At kanino galing ang authority ng kanyang paglitaw sa ibabaw ng lupa? Magandang malaman po yan, mga kapatid, mga kaibigan. Saan nanggaling yung kanyang autoridad na maging religious power? Saan galing yung sistema ng pangrelihiyon na itinuturo niya na kumukontra sa aral din ng ating Panginoong Jesucristo? Alamin natin saan galing yung kanyang kapangyarihan. Kapangyarihan ding umusik, kapangyarihan din yung pumatay, kapangyarihan niyang magturo ng mga aral ng pamumusong at laban sa aral ng Diyos. Kanino po lahat galing yung kapangyarihan taglay niya? Ng Antikristo. Pakinggan po ninyo, babasahin po natin sa aklat po ng Apokalipsis na ang kapitulo po ay 13, na ang bersikulo po ay 4. Pakinggan natin. Sa 13:4 ng Apokalipsis, mga kaibigan, kung meron po kayo Biblia, kunin ninyo. At ako'y subaybayan ninyo sa pagbubukas ng Biblia at pagbabasa. Upang makita nyo rin, ma-witness ninyo ang katotohanan na yung ating pinag-aaralan ay talagang totoo at katotohanan na itinuturo po ng Biblia. Pakinggan po natin sa Apokalipsis Kapitulo 13 na ang bersikulo ay 4. Ganito pagkakasabi, tignan natin saan galing ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang paglitaw at ang kanyang mga dalang aral na itinuturo niya sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Pakinggan natin, Kapitulo 13, versikulo 4. Ang mga tao'y sumambas sa dragon. Uy, may binanggit na dragon. Ang mga tao'y sumambas sa dragon sapagkat ibinigay ng dragon ang kanyang kapangyarihan doon sa hayop, yung Antikristo. At sinamba nila ang hayop na sinasabi, sino ang katulad ng hayop at sino ang makalalaban dito? Tignan ninyo ang kapangyarihan taglay niya. Ang sabi ng Biblia, yung kapangyarihan ng kanyang paglitaw sa lupa at yung kapangyarihan taglay ng Antikristo ay galing sa dragon na ibinigay sa kanya. At ang sabi dito, nang bigyan ngayon ng kapangyarihan ng dragon
itong Antikristo na tinatawag na hayop sa Biblia, mabangis na hayop, pumapatay ng tao, namubusong sa pangalan ng Diyos, yung palang mga aral at kapangyarihan niya ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa dragon. Kilalanin natin mga kaibigan, sino yung dragon na nagbigay ng kapangyarihan doon sa Antikristo? Alam na po natin mga kaibigan, alam na po natin kung sino ang tinutukoy na sistemang pangrelihiyon na Antikristo. Ito po ay tumutukoy sa Iglesia Katolika Romana sa Vatikano. Maliwanag po yan ayon sa mga kasaysayang binasa na po natin ng mga nakaraang gabi at kagabi. At ngayon ay napatunayan natin, pinag-aaralan natin kung saan nanggaling ang kanyang kapangyarihan, yung sistemang pinatutupad niya sa pagsamba sa Diyos na hindi naman galing sa Diyos, kundi galing daw sa dragon, sabi ng Biblia. Binigyan ng dragon ng kapangyarihan. Itong Antikristong ito na ating pinag-aaralan. Alamin natin, sino po yung dragon? Ayon sa Biblia. Sino ang pinakikilala ng Biblia na dragon sa Biblia? Na nagbigay ng kapangyarihan dito po sa hayop na mabangis na tinatawag nating Antikristo na nakasulat sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 13. Pakinggan po ninyo, babasahin natin ang talata sa Kapitulo 12 po ng aklat ng Apokalipsis. Aatras lang po tayo ng isang pahina. Dito po sa Kapitulo 12, na ang bersikulo po ay 7 hanggang 9, pakinggan po ninyo kung paano ipinakilala ng Biblia kung kanino kumakatawan yung dragon na nagbigay ng kapangyarihan sa Antikristo. Basahin po natin. Ito sabi, at nagkaroon ng digmaan sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Aba, kakaiba ito, no? Nagkaroon daw ng labanan sa itaas ng langit na si Miguel daw rito, kasama ng mga anghel ni Miguel, nakipaglaban sa dragon. At ang sabi dito, at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon, at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma. Tignan po natin, yung dragon dito, meron din siyang mga anghel. Kaya yung dragon at ang mga anghel ng dragon ay nakipaglaban kay Miguel, na si Miguel ay may kasama rin kanyang mga anghel. Naglaban po sila sa itaas ng langit. Ano nangyari sa kanilang labanan? Between Michael and the dragon. Ito sabi, tuloy natin sa 8. Ngunit, hindi sila nagwagi ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. Hindi raw nagwagi yung dragon. Kasama ng kanyang mga anghel, hindi nagwagi. Laban kay Miguel at sa mga anghel ni Miguel. Eh sino ngayon yung dragon na yon na hindi nagtagumpay kay Miguel at sa mga anghel ni Miguel? Ituloy po natin ang basa sa talatang 9. At itinapon ang malaking dragon, malaking dragon pala ito. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, tinawag din siyang matandang ahas, bukod sa malaking dragon. Ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. Mga kaibigan, kakilakilabot ito. Yung dragon pala na nagbigay ng kapangyarihan at ng pangrelihiyong sistema doon sa hayop na mabagsik na tinatawag nating Antikristo, ang nagbigay pala sa kanya ng kapangyarihan ay walang iba kundi yung dragon, at yung dragon pala ay kumakatawan doon sa Diablo kay Satanas. Malinaw. Ano po mga kaibigan? Masakit ba? Yes. Masakit ang katotohanan na tanggapin po natin yan. Pero wala po tayo magagawa. That is the reality. Ang mga tao mahirap tumanggap ng katotohanan eh. Pero para tayo ay gumaling doon sa sakit na narinig natin,
kinakailangan tanggapin po natin sapagkat mismo na po ang salita ng ating Panginoon ang nagsasabi. Ang salita ng ating Panginoon ang siyang nagpapahayag na po sa atin na itong Antikristong ito na siyang tinawag na mabangis na hayop sa Kapitulo 13 ng Apokalipsis, yung palang sistema ng kanyang pangrelihiyon na itinuturo at pinatanggap niya sa lahat ng mga nananahan sa lupa ay hindi pala galing sa Diyos, kundi ito'y sistemang pangrelihiyon na galing doon sa dragon na siyang si Satanas at Diablo. Mga kapatid, abay, magising po tayo mga kaibigan sa katotohanan. Ngayon, ano pa sabi ng Biblia? Ano po ang patotoo po ng Biblia? Na talagang galing po kay Satanas ang kanyang sistema ng kanyang pangrelihiyon at kapangyarihan. Ituloy po ninyo. Doon sa versikulo 5, itutuloy po natin, babalik tayo sa aklat ng Kapitulo 13 ng Apokalipsis, na ang sabi sa Kapitulo 13, versikulo 5, nang binigyan na ng kapangyarihan itong hayop na ito na mabagsik na pumapatay, na tinatawag nating Antikristo, nang tanggapin niya ang kapangyarihan mula sa dragon na siyang kay Satanas at Diablo, ano ang ginawa niyang sistema? Versikulo 5. Ang sabi dito, ang halimaw o yung tinatawag nating hayop na Antikristo ay binigyan ng isang bibig na nagsasalita ng mga palalong bagay at ng mga kalapastanganan. Biruin mo, relihiyoso ka, isang leader ng religion, isang sistemang pangrelihiyon na ang ginagawa niya ay nilalapastangan niya ang alin? Ang pangalan po ng Diyos sa langit. Pinaliwanag ko na po sa inyo yung salitang kalapastanganan. Na yung sa ibang salin ng salitang kalapastanganan, ito po'y pamumusong na isinalin sa English na blasphemy. Pinupusong niya yung pangalan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng pamumusong? Siya po ay, bagamat itong relihiyon na ito ay nagpapakilala na yung namumuno ng relihiyong ito ay nagpapakilalang siya ang Vicar of Christ. Ano po ba ibig sabihin ng Vicar? Kahalili. Katulad. Kagaya. Yun ang ibig sabihin po ng Vicar. Vicar of Christ. Ang tanong, sino ang samahang pangrelihiyong makapangyarihan na lumitaw sa balat ng lupa na nagpapakilala na sila ay kahalili ng Diyos sa ibabaw ng lupa, kagaya ng Diyos na narito sila sa lupa? Sino po yan? Pinaliwanag ko po sa inyo kagabi at inamin ng relihiyong ito, walang iba kundi ang Papa sa Roma. Ang Papa sa Roma ay tinatawag na Vicar of Christ, Pontifice, kung tawagin. The Pontiff, the Vicar of Christ. Kaya itong Papa sa Roma, mga kapatid, yung sistema ng pangrelihiyong kanyang pinatutupad, hindi pala galing sa Diyos. Masakit man tanggapin, pero wala tayong magagawa. This is the reality. Ito ang realidad Kinakailangan tanggapin po natin ang totoo. Kaya itong Biblia, binibigyan po tayo ng impormasyon ng ating Panginoon. Binibigyan tayo ng impormasyon na yung kinamulatan nating relihiyon ay nagtuturo ng ibang paraan ng pagsamba sa Diyos na hindi naaayon sa aral po ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung dala niyang aral ay galing sa dragon. Ang matandang ahas, ang Diablo at Satanas. Kaya yung aral ni Satanas, may anyo ng kabanalan. Bakit? Ipinakikilala rin yung Diyos Pero yung sistema, yung paraan ng pagkilala sa Diyos, yung paraan ng pagsamba sa Diyos,
ay kakaiba sa itinuturo ng Diyos. Halimbawa, pinakilala ko po sa inyo ang isang kapangyarihang ginawa nito. Ay gusto kong basahin uli sa inyo yung aklat na yun eh. Ano ho? Alam po ba ninyo? Ito ibabasahin ko, no? Ang sabi dito, mula ito sa isang Corpus Juris Canonici Extravagantis Communes from Vatican, from Romano Pontiff, ang sabi dito. Ito ay masusumpungan sa volume 3, page 29. Ang sabi rito, Christ entrusted His office to the chief pontiff, but all power in heaven and in earth has given to Christ. Therefore, the chief pontiff, that is the Pope, who is his vicar, will have this power. O, kita nyo? Ang sabi sa aklat na ito, yung pontisiping Papa sa Roma, kung paano daw si Kristo ay binigyan ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ganon din po ang pontisiping Papa sa Roma sa Vatican, ay meron din siyang taglay na ganong kapangyarihan bilang vicar of Christ. Ibig sabihin, bilang kahalili siya ni Kristo sa lupa. Ano ba yung sistemang pinatutupad niya na hindi naman pinatutupad ni Kristo sa kanila? Halimbawa, yung pangungumpisal. Hindi itinuro ng Panginoong Hesukristo, ito aral ni Kristo ang lahat na nagkakasala ay pinalalapit ni Kristo sa Kanya. Tignan niyo, ang turo ng ating Panginoong Hesukristo, ang sino mang nagkasala, ika ng ating Panginoon, ay ipahayag niya ang kasalanan sa Diyos. At ang Panginoon, ang siyang may kapangyarihang maggawad ng kapatawaran sa mga taong humihingi ng kapatawaran at pagsisisi sa kasalanan. Pakinggan po ninyo, babasahin ko po sa inyo. Dito po sa isang aklat ng unang Juan, dito po sa kapitulo 1, na ang bersikulo po ay 9. Pakinggan po ninyo at babasahin ko sa inyo. Ito sabi ni Apostol Juan, kung pinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ito na yung kumpisal. Nagkukumpisal na. Sabi ng kaya ang Panginoon may turo ng kumpisal eh. Yung pag sinabing kumpisal, paghahayag mo ng kasalanan. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. At tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. O tignan ninyo, nagtuturo ang ating Panginoon ng confession, paghahayag ng kasalanan. Paglalabas mo ng kasalanan, kanino mo ilalabas ang kasalanan mo? Sa pare? Hindi po. Hindi tinuro ng ating Panginoon na sa pari ka mangungumpisal. Hindi tinuro ng Panginoon na doon mo idadalhin ang kasalanan mo para ipahayag mo, para ihingi mo ng kapatawaran. Hindi sa mga pari natin ngayon. Ang tinuturo po ng Biblia, ang sino man nagkasala ay pinalalapit ng ating Panginoon sa Kaniya. At doon mo ipahahayag ang iyong mga kasalanan at nangangako ang Diyos kapag tapat kang nagsisisi, kinukumpisal mo ang kasalanan mo sa Diyos ng tapat at buong puso na may kalakip na pagsisisi. Ano sabi? Tapat din naman daw ang Diyos na tayo ay patatawarin sa lahat ng kasalanan. Pakinggan po ninyo, babasahin ko pa uli. Dito rin sa aklat ng unang Juan, sa kapitulo 2 na ang bersikulo ay 1. Dito mo ipahahayag ang kasalanan, hindi po sa mga pari. Pakinggan po natin. Mumunti kong mga anak, ayan,
Ang mga bagay na ito'y isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. O ayaw ng Diyos na magkasala pa tayo. Pero hindi maalis sa atin minsan habang nasa lupa tayo, merong mga tao pa rin nagkakasala. Ano sabi ng Panginoon kung magkasala man ng tao? Ituloy natin ang basa. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. O kita niyo? Dilalapit tayo ng Diyos sa anak niya. Because Christ said, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo ang daan. Si Kristo ang katotohanan. Si Kristo ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Naku, napakaganda, hindi po ba? At sapagkat si Kristo ang daan patungo sa Ama, kaya anong sabi ng ating Panginoon? Kung sino man ay nagkakasala, ang wika rito, pinaaalahanan tayo na na merong tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sino po yun? Ang ating Panginoong Hesukristo. Paano ka lalapit kay Kristo para mailapit ka sa Ama at mapatawad yung kasalanang kinumpisan mo? Ang sabi ng ating Panginoon, paglapit natin kay Kristo, kung ipinahayag natin sa Kanya, kita nyo? Sa Kanya natin ipahahayag. Hindi sinabi ni Kristo, kung ipinahahayag natin sa mga pare, ang ating mga kasalanan ay Kanyang tapat siyang patatawarin tayo. Ay hindi. Ano ginawa po ng Pontipe sa Vatican, sa Roma? Tama yung binasa natin kaninang patotoo ng kanilang doktrina. Kung paano raw si Kristo binigyan ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, gayon din ang Pontipe ng Papa sa Roma na ay meron din siyang kapangyarihan na gaya kay Kristo. Isipin mo yun. Sino nagbigay ng power sa kanya niyan? Walang iba kundi yung dragon. Ang linaw po, mga kaibigan, di po ba? Ito po'y religious system. Kaya itong antikristong ito na kumakatawan doon sa hayop na tinawag sa Kapitulo 13, nang lumitaw ito sa kapangyarihan, lahat ng mga taong hindi susunod sa Kanya ay may kapangyarihan siyang magpapatay ng mga banal na mga tao. Tingnan nyo ho, ang pinapapatay niya banal ayon sa Biblia. Bakit banal? Kasi nga, may kinalaman ito sa pangrelihiyon. Yung pinatutupad ng Papa sa Roma, pangrelihiyon. Meron siyang sariling system of religion. At yung sarili niyang system of religion, yun ang gusto niyang ipatanggap sa lahat ng mga tao. Ayaw tanggapin ng mga protestante. Ayaw tanggapin noon ng mga mananampalatayang Kristiyano nung una. Kaya ano ginawa niya? Nung lumitaw siya sa kapangyarihan noong 538 AD, mga kaibigan, doon niya pinaraktis ang kanyang kapangyarihang ito na mangusig ng mga taong banal. Kita ninyo? Ang lupit, di po ba? Marami siyang pinapatay. Marami siyang pinapugutan ng ulo nung panahon na yun sa Europa. Sa Europa siya lumitaw sapagkat nasa bansang Europa siya, nasa Italy. Yang maliit na bansang yan, na doon nakatayo ang kanyang trono, ang Vatican, na pinamumunuan ng isang tao. So nakita po natin ang pagpapaliwanag po ng Biblia, mga kaibigan. Napakalupit talaga nito. Kaya nung lumitaw siya noong 538 AD, sa kanyang kapangyarihan, pinaraktis niya ang malupit na pangrelihiyon na may pag-uusig. Pakinggan po ninyo, babalik tayo ngayon sa aklat ng Revelation, chapter 13. Pakinggan natin. Ang sabi ganito, sa verse 6 and 7, at binuka niya ang kanyang mga bibig ng mga kapusukan laban sa Diyos
upang pusungin ang kanyang pangalan. Kita nyo? At ang kanyang tabernakulo, gayon din naman ang mga nananahan sa lupa. Mga kaibigan, pati yung tabernakulo ng Diyos, yung kanyang santuaryo sa taas ng langit, ay dunumihan niya dito sa ibabaw ng lupa. Bakit? Sapagkat si Kristo ay nasa loob ng santuaryo sa langit. Ano ginagawa ni Kristo sa langit, sa loob ng santuaryo? Namamagitan si Kristo sa Diyos at sa tao, gaya ng binasa natin kanina. Ang sabi, binaksak niya yung santuaryo. Ano ibig sabihin ng binaksak? Lumalagay siya dun sa lugar ni Kristo na tagamamagitan din. Di ba binasa natin sa libro kanina? Paano siya namamagitan? Siya'y bilang Papa, mga kaibigan, lahat ng humihingi ng kapatawaran ay dadaan sa kanila. O, yun ang sistema nila. Sa paanong pamamaraan? Sa pagkukumpisal. At itong mga pare na kanyang mga obispo ay pinagkalooban ng Papa sa Roma ng kapangyarihang maggawad ng kapatawaran. Kita nyo, kinuha nila yung lugar ni Kristo. Ay, nung ako'y kabataan ko, mga kaibigan, sampalataya ako dyan nung ako'y nag-aaral doon sa St. Francis Catholic School, dyan po sa Santa Ana. Naku, every Saturday, meron po kaming kumpisalan dyan. Every Sunday, meron po kaming communion. O isa pa yan, yung misa. Yung misa ay isa ring aral na ibinabaksak ang santuaryo. Bakit? Biro mo araw-araw ng misa ng pare, inihahandog nila si Kristo sa pamamagitan ng Mass. Kaya nga tinawag na Mass misa. Paghahandog. Hinahandog nila si Kristo araw-araw. Ang sabi po ng Hebreo sa Kapitulo 10, si Kristo'y inihandog minsan at magpakailanman. Kita nyo? Pero sila, linggo-linggo, araw-araw na may misa, hinahandog nila si Kristo sa dambana. Saan? Sa pamamagitan ng maling pamamaraan. Kaya mga kaibigan, ibinaksak nila ang santuaryo ng ating Panginoon. Inagaw nila yung karapatan ni Kristo na dapat ay ipinatutupad nila dito sa ibabaw ng lupa. Salamat sa Biblia. Salamat po sa Biblia. Bakit kanyo? Through the Bible, binabalik tayo ng Diyos doon sa tamang landas, tamang paraan ng pagsamba, mga kaibigan at mga kapatid. Oo, nadaya tayo. Andun na tayo. Wala tayong magagawa. Di natin alam ang katotohanan nun Pero sa ngayon, hindi na po tayo madadaya sapagkat in-expose na ng ating Panginoon ang Antikristo. Pero ang nakalulungkot, nadaya niya ang buong sanlibutan, kasama po ang maraming protestante ang nadaya niya po ngayon na sumusunod sa kanya. Tuloy po natin ang basa. Binasa natin ang 7, versikulo 8 ng Kapitulo 13 ng Apokalipsis. Balikan po natin. Nang umupo siya sa kanyang kapangyarihan, pinusong niya ang pangalan ng Diyos, ibinaksak niya ang santuaryo ng Panginoon, at pangatlo, ano ginawa niya sa lahat ng mga nananahan sa lupa? Versikulo 8, at ang lahat ng nananahan sa lupa ay nagsisamba sa kanya. O, tignan nyo. Kapag ginamit yung word na worship, may kinalaman po ito sa pangrelihiyon. Ibig sabihin, ang mga nananahan sa lupa ay napaniwala niya. Kaya nga sinabing nagsisamba sa kanya. Kinilala siya. Sinunod siya.
Kaya yung word na ginamit ng ating Panginoon sa Revelation 13 verse 8, at ang mga nananahan sa lupa ay nagsisamba sa Kanya. Yes, halos lahat, maging ang gobyerno ay napailalim din sa Kanya. O hindi ba pagka ang mga politiko may problema sa politika, saan tumatakbo? Ha? Sa sina nagpupunta? Muslim ka man. Komunista ka man. O, yung mga politiko, saan humihingi ng advice? Di ba sa Papa? Nagpupunta sila sa Papa? Kaya anong sabi ng Biblia? Yung terminology ginamit, at ang mga nananahan sa lupa, wala po tayong kawalaryan, no? Lahat ng mga nananahan sa lupa ay nagsisamba, sabi rito, sa Kanya na ang kani-kanyang pangalan ay hindi nasusulat sa aklat ng buhay ng Kordero na pinatay buhat ng itatag ang sanlibutan. O tignan natin, mapanganib pala. Kapag tayo mga kaibigan na nabubuhay ngayon ay nasa ilalim pa rin ng impluensya, nasa ilalim pa rin tayo ng kapangyarihan ng hayop na ito na siyang Antikristong tinatawag natin, at hanggat tayo nasa ilalim ng sistema niya, ika ng ating Panginoon, ang ating pangalan ay hindi maitatala sa aklat po ng buhay. Bakit? Sapagkat hindi pwede mailagay ang pangalan ng isang tao na ang paraan ng kanyang pagsamba ay galing doon sa dragon. Sino uli yung dragon? Ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas. Hindi ka malalagay sa aklat ng buhay. Kaya ano panawagan po sa atin, mga kaibigan? Habang tayo nabubuhay, puntahan natin ang 18 ng aklat ng Apokalipsis na ang bersikulo po ay 2 hanggang 3. Pakinggan po ninyo. Ito panawagan sa atin para ang pangalan po natin ay mailagay sa aklat ng buhay. Ang sabi ng ating Panginoon, at siya'y sumigaw ng malakas na tinig. Ang Panginoon, sumisigaw ang Panginoon. Ibig sabihin sa pamamagitan ng pangangaral ng Diyos nananawagan, sinimbuluhan ng pagsigaw. Ibig sabihin, yung pabalita ng Panginoon makakarating sa lahat ng pakinig ng mga tao na parabagang sumisigaw ang Diyos. Kaya ang sabi, at siya'y sumigaw ng malakas na tinig na nagsasabi, naguho, naguho ang dakilang Babilonya. Kita nyo, tinawag na siyang Babilonya. Bakit kanyo? Sapagkat, mga kaibigan, yung sistemang pangrelihiyon ng Babilonya nung una ay inadapt ng Vatican ng Roma. Alam niyo ba yung relihiyon ng Babilonya, mga kaibigan? Basahin ninyo ang aklat ng Daniel. Naroroon lahat ng espiritismo sa Babilonya noong unang panahon. Sa pamumuno ni Haring Nabucodonosor, na anong sabi? Nung siya'y magkaroon ng pangitain, nalimutan niya yung kanyang pangitain na gusto niya maibalik uli yung pangitain niyang nalimutan sa Kapitulo 2 ng Daniel. Saan naniniwala ang mga taga-Babilonya? Pinatawag ni Haring Nabucodonosor ang alin? Ang mga mahiko, mga fortune teller, mga espiritista. O yan ang mga pinatawag na ngayon. Bakit? Para sa pamamagitan daw ng kapangyarihan ng mga taong ito ay maibalik sa kanyang kaisipan yung panaginip na kanyang nalimutan. Yung palang mga magician, yung mga espiritista, na naglipa na doon sa Babilonya sapagkat yan ang kanilang sistema ng kanilang parelihiyon, ay hindi kayang i-interpret yung aral ng Diyos. Yung panaginip na galing sa Diyos, hindi kayang ipaliwanag ng mga espiritista. Maging ang mga fortune teller, mga manghuhula, maging ang mga mangkukulam. Bakit? Yung kapangyarihan nila galing sa demonyo Ha? Kita nyo? Kaya ang sabi ng Panginoon sa 18 ng Deuteronomio, huwag kayong magkikipagsanggunian sa mga inkantador, sa mga espiritista, sa mga mangkukulam, sa mga nakikipag-usap sa mga patay. O yan. Yan po'y
aral ng paganismo na yung paniniwalang paganismo ay inadapt ng Roman Catholic Church. Sorry to say these things. Huwag po kayong masasaktan, mga kaibigan, sapagkat ang pinag-uusapan natin ay reality. Ang nakataya po sa atin dito ay salvation, kaligtasan po natin. Hindi pwede kasinungalingan po dito, mga kaibigan. Sapagkat kapag kayo ay pinasaya namin sa kasinungalingan, pare-pareho tayo sa impyerno pupunta. Pero ang katotohanan, dadalhin ka sa buhay na walang hanggan. Sapagkat ang sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo ang katotohanan. Minumulat tayo ni Kristo. Ito na, ito na. Itong pinag-aaralan na po natin, unti-unti tayong pumapasok ngayon dito. Alright. Sapagkat nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa, mga kaibigan, alam niyo po ba kung sino yung mga nadadaya niya na mga tao sa ibabaw ng lupa? Naku po, magugulat po kayo. At ito'y totoo. Babasahin ko sa inyo. Kaya ang Biblia walang kulang eh. Sinaysay na ng Panginoon sino ang madadaya ng Antikristong ito. Pupuntahan natin ang Apokalipsis 17. Ang versikulo po ay 2. Pakinggan po ninyo. Babasahin ko po sa inyo. 17:2. Ano po sabi rito? Umpisahan ko sa 1. At dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabing, pumarito ka, ipakikita ko sa iyo ang hatol sa bantok na patotot na nakaupo sa maraming tubig, na siyang, ito na siyang pinakiapiran ng mga hari sa lupa at ng mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapit. Kita nyo? Sino po yung nahikayat niya na mga nananahan sa lupa? Ang sabi, ang mga nananahan sa lupa, ang mga hari. Ang sabi rito, na siyang pinakiaparan ng mga hari sa lupa at ng mga nananahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapit. Kaya itong mga hari sa lupa, tumutukoy ito sa politika. No? Kaya itong mga taong ito, takbuhan nila yung Vatican sa Italy pag may problema sila sa politika. Ang isang bansa mayroong problema sa politika. Sino nakikialam? Ang mga pari. Hindi ba? Siguro naman, hindi tayo huli sa balita. Ano pa ginagawa nila? Ang sabi po ng Biblia na itong Antikristong ito ay nagpainom ng alak ng pakikiapit. Nalasing. Simboliko po yun, hindi po literal. Yung alak doon na pinainom sa mga hari at sa mga nananahan sa lupa at sila'y nalasing doon sa alak, yung alak pong yun na nakapagpalasing sa mga nananahan sa lupa at sa mga hari sa lupa, ito po ay lumalarawan sa doktrina niya, sa aral. Pinakain niya, pinainom niya sa mga nananahan sa lupa, nalasing. Kapag lasing ka, ano pakiramdam mo? Di ba masaya ka? Hindi mo na iniintindi kung tama pa yung ginagawa mo, mali. Nalasing sila. Kapag lasing ka, wala ka na sa sarili mo. Di ba? So, hinalin tulad ngayon yung aral ng Antikristo sa isang alak na nakalalasing. Ibig sabihin, yung mga aral niya ay ay napakasayang aral. Naglalayo sa Diyos pero masaya. Halimbawa, yung aral niyang puro kasiyahan. Christmas Day. Sino may imbento niyan? Iglesia Katolika Romana nagdala niyan. Ipinasok sa simbahan niyang Christmas Day, December 25, kapanganakan ni Kristo. Hindi po yan kapanganakan ni Kristo, mga kaibigan. Naku po. Maniwala kayo. Hindi ba may kanta sa caroling, yung Tagalog version? Tayo magkasiyahan. Puro kasiyahan yan eh. Di ba pagka Pasko? Ano ba Pasko? Hindi ba kasiyahan? Kahit wala kang pera, pangungutang mo, bibili ka ng mga pagkain.
Iluluto mo. Kasiyahan yan eh. Kainan. Pistahan nga yan. Kapistahan. Kainan. O ano pa? Kinakailangan may bago kang damit, may bago kang sapatos, kinakailangan may bonus ka. Pag wala kang bonus, malungkot ka. Pag wala kang bagong damit, malungkot ka. May bagong sapatos ka. Lahat puro bago. Pagka Pasko, ano yan? Inuman ng alak. O, inuman yan. O, di ba? Kasi yan, kantahan ng videoke. Hindi aral ni Kristo yan, mga kapatid. Yan ay aral paganismong ipinasok sa atin ng Vatican. Yan po, inuunti-unti ho namin kayo, inuunti-unti ko kayo na iniisa-isa natin. And this is a reality. Buhay tayo, saksi tayo mula sa pagkabata hanggang sa tayo nagkaedad ngayon. Oh, sino ba ini-introduce pagka Pasko? Hindi ba si Santa Claus? Pero pinopront nila, Christmas, Christmas. Alam niyo ba yung Christmas? Paghahandog ni Kristo. O ginawang Pasko. Kita ninyo, mga kapatid, mga kaibigan, pero ang totoo nun, hindi si Christ ang sineselebrate doon. Ang sineselebrate natin doon ay si Santa Claus. Punta kayo sa department store. Nakalagay doon, Merry Christmas. Pero sino nakalarawan? Si Kristo ba? Hindi. Ang nakalarawan doon ay si Santa Claus. Sino ba si Santa Claus? Pagano yan? Hindi Kristiyano yan. Kita nyo mga kapatid, nadaya po tayo. Kaya sabi, nadaya ang mga nananahan sa lupa. Yun, biktima. Ano pa, pagka Christmas, kinakailangan may masasarap na pagkain. Paano kung wala kang pera? Di malungkot ang buhay mo. Yan ang binibigay sa atin. Dapat nga masaya, di ba? Ano pa? Pagka Christmas, kinakailangan may parol ka sa bahay. Kinakailangan meron ka mga pailaw sa bahay. Hindi naman sinabi ni Kristo, oy, alalahanin nyo kapanganakan ko, maglagay kayo ng parol, maglagay kayo ng Christmas tree, maglagay kayo ng mga ilaw, kasi birthday ko kapanganakan ko. O kinakailangan si Santa Claus, lagay nyo riyan, O kinakailangan may medyas kayong ilalagay dyan, lalagyan ko ng regalo. Isipin nyo yun. Pagkatapos pinaniniwala natin ang mga bata, magpapalagay tayo ng medyas, lalagyan natin ng regalo, sasabihin natin, ay, bigay ni Santa Claus yan. Hindi ba dapat natin sabihin na yung mga regalo ay galing sa Panginoon? Hindi ba? Bakit? Christmas Ano ba Christmas? Kapanganakan daw ni Kristo. Bakit si Santa Claus ang nagbigay, hindi si Kristo? Hindi ba? O, kita nyo? So, naku mga kaibigan, mga kapatid, it's time to wake up. Gumising na tayo sa totoo. Yang Christmas na yan, hindi po totoo yan. Yan po'y gastos. Pagkatapos ng Pasko, pagdating ng January, pagkatapos ng bagong taon, nakatunga nga na mga tao, wala na hong pera. Naubos na sa paputok. O isa pa yan. Tapos na Pasko, may utang ka pa sa palengke. Sinisingil ka pa. Ma'am, yung 3 kilong baboy na kinuha nyo sa akin, tapos na hong Pasko, di pa kayo bayad. Okay tayo. Di ba? Totoo yan. Kapitbahay namin, daming utang sa palengke, tapos na Pasko, nagtatago nga, sabihin nyo, wala ako rito. Di ba? Nakakatuwa, no? Di ba? Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, mga totoo, ano pa yan? Yung mga kapistahan ng mga distrito. Yun ay celebration ng mga ng mga pagano yan, ng mga santos. Yan po ang pinasok po sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. Sinasabi ko po sa inyo. Yan po yung mga aral na ipinasok. Kaya sabi, tayo'y pinainom ng alak, ng kalasingan, ng kanyang pakikiapid, kaya tayo'y nalasing tayo sa mga kapistahan nila na ipinasok. Alright. So, lumitaw ito sa kapangyarihan ng 538 AD. Ang haba ng kanyang paghahari ay ipinaliwanag po sa Apokalipsis 13 at sa Daniel 7. Ang haba ng kanyang paghahari ay sa loob ng 1,260 taon, 1,260 years.
Ang haba, di po ba? Kailan nagtapos ang kanyang paghahari? Noong 1798. Siya yung sinasabi sa Biblia na merong sugat na ikamamatay, pero nabuhay muli. Bakit? Sapagkat noong 1798, sa kapangyarihan ni General Berthier, pinatigil sa kapangyarihan ang kapapahan. Kaya yung sinasabing may sugat na ikamamatay pero nabuhay, pansamantala na nawala ang kapangyarihan ng Papa at hindi nagtagal, nagbalik siya sa kanyang kapangyarihan. Kita po ninyo, kasaysayan, nasa history po yan, mga kaibigan. Nasa history po yan. Lalo na kung meron pa kayong libro ng Modern Times and the Living Past, naku po, andun po ang lahat ng kasaysayan. Alright, tutungo po tayo. Ang sabi dito, kung meron kayong aklat ng Biblia, puntahan po natin. Ito na, mabagsik. Balik tayo sa Revelation chapter 13. Na ang bersikulo po ay 16, 17, 18. Ito na. Ang sabi rito, itong hayop na ito na mabagsik, na magpapapatay ng maraming mga tao. Totoo po yan. Tinalakay ko po kagabi yan. Maraming pinapatay po yan. Marami silang pinag-usig mula sa bansang Europa. Ang mga mananampalatayang Kristiyano na hindi nagpasakop sa kanyang kapangyarihan at sistemang maling pangrelihiyon ay pinag-usig niya po ito hanggang sa nangalak ang mga sinaunang Kristiyano. At ang mga Kristiyanong ito, kung saan-saan dako napunta, hanggang ang iba ay sumakay ng barko ng Mayflower at bumaba sa isang malapad na lupain. Nasa prophecy din po yan, chapter 12 ng Revelation. Na bumaba sa isang malapad na lupain na walang halos pang nakatira. Bumaba ang Mayflower doon. Ito'y mga protestanteng mga sinaunang Kristiyano na ito'y pinag-usig na hindi sumunod sa kapangyarihan ng Papa sa Roma. Doon sila nagtago sa loob ng 1,260 years. Sa pag-uusig po sa kanila. Maraming pinapatay, kaya yung haba ng 1,260 years, ito po'y mula from 538 AD up to 1798, yun po ang haba ng tinatawag nating the Dark Ages. At yung lupaing tinutukoy ko po sa inyo, na isa sa mga lupaing pinuntahan ng mga pinag-usig, na ngayon po ay tinatawag na lupain ng Estados Unidos. Mga kaibigan, doon sa versikulo 16, 17 at 18, ang wika rito, darating ang araw, ito na ang antikristong ito, tandaan po natin, itong antichrist na ito, na sinimbuluhan ng isang hayop na mabagsik, na namumusong sa ating Panginoon, na nagpapatay ng maraming mga banal sa ibabaw ng lupa, ay magtatanda sa mga noo at sa kanang kamay ng mga tao. Pakinggan po ninyo, babasahin ko sa inyo sa 16. At lahat maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ito na yung mark of the beast. Ayan na, tanda ng hayop. Saan daw ilalagay? Sa kanang kamay o di kaya sa kanilang mga noo. So, dalawa paglalagyan. Noo at kanang kamay. Ituloy pa ho natin ang basa sa versikulo 17. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. O tignan po natin. Hinto muna tayo rito. Etong hayop na ito ay magtatanda sa kanang kamay at sa noo. At yung itatanda sa noo at sa kanang kamay, ang wika rito, ang ilalagay tanda sa makatuwid ay ang pangalan ng hayop. Pangalan po ang ilalagay. Hindi po yung barcode sa grocery na sinasabi nyo na merong mga numero
na dinadaan sa machine, yun daw 666 pag namili ka raw. Naku po, ang layo. Ang layo no, kita mo, niligaw kayo. Ha? Kayong mga nagtuturo niya. Ano pa sabi? Ulitin ko ulit. Kundi siyang mayroong tanda sa makatwid ay ang pangalan ng hayop. O, pangalan ng hayop pala ilalagay eh. Yung palang 666, pangalan po yun. Yun ang bilang ng pangalan ng hayop. Hindi po yung talagang literal na numero, 666. Nakasulat dito, hindi po. Lahat po ito'y simbolo. Kaya nga pinag-aaralan natin, aalamin natin ito eh. Sabi nung iba, huy, yung ilalagay dito, microchip. Hindi ho, microchip. Walang kinalaman yung electronics dito. Ang may kinalaman dito, pang-relihiyon, hindi pang-electronics. Pang-electronics, microchip eh. Walang kinalaman yan. Oh, sabi naman ng iba, yung mark of the beast daw, vaccine daw yon ng COVID-19. Naku po, napakalayo. Napakalayo po, napakalayo. Yung mark of the beast, may kinalaman po ito sa pang-relihiyon at hindi sa medical. Pang-medical. Pang-medical yung vaccine eh. Diba? Tanay ko. Kita, ligaw-ligaw ang mga tao. Ligaw-ligaw. Ito mga nagtuturo nito, mga protestanteng ito ngayon eh. Ang liwa-liwanag eh, na yung itatanda sa noo at sa kanang kamay, ito'y pangalan ng hayop. Sino yung hayop na tinutukoy na yon? Na naman. Sino yung namumuno ron? Tuloy natin ang basa. 18. Dito'y may karunungan. Tandaan nyo, pangalan po yung yung mark of the beast ha. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao. O kita nyo, tao pala yun, hindi pala microchip. Tao pala yun eh. Pangalan ng isang tao. Hindi sinabing pangalan ng microchip. Hindi sinabing pangalan ng vaccine. Hindi sinasabing pangalan ng mga code bars. Mali po. Naku po, gumising po kayo sa katotohanan, mga kaibigan. Napakalinaw po ang sinasabi rito. Ito'y sapagkat bilang ng isang tao. Ibig sabihin, mga kaibigan, itutuloy ko lang na konti at ang kanyang bilang, may bilang yung pangalan ng hayop. Ano bilang niya? Ay 666. 666 ang bilang ng pangalan ng hayop ng isang tao. So, maliwanag po. Kaya, maliwanag po mga kaibigan at mga kapatid. Hindi na tayo maliligaw nito. Aalamin na lang natin ano yung kanyang pangalan. Ano yung pangalan? Tandaan po natin, ito yung mga simboliko, pero pinaaninaw po sa atin na yung 666 ay symbolical. Paano naging symbolical? Sabi, yun ang bilang ng kanyang pangalan. Pangalan nino? Nung hayop. Bakit tinawag na tao? Sapagkat pinamumunuan ng isang tao. At yung isang taong yun, na namumuno bilang Antikristo, meron siyang taglay na pangalan. Sikreto nga yung pangalan niya eh. Hindi basta malalaman ng lahat ng tao unless na pag-aralan natin. Sapagkat ang sabi dito ay, ang sabi rito sa 18, pakinggan nyo maigi ha, dito'y may karunungan, kailangan ng karunungan dito, hindi kailangan ng kwento. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa. Kita nyo, dalawa. Karunungan at pagkaunawa ang kailangan po natin. Ano bang karunungan dito? Aalamin natin yung bilang ng pangalan ng hayop. Yun, aalamin natin sa pamamagitan ng karunungan. Hindi po karunungan namin, kundi karunungan na mula po sa Biblia at sa Diyos. Alright. Pagkaunawa, di uunawain natin ngayon. Uunawain natin yung pangalan. Kasi, alam po ninyo, ganito yan.
yung pangalang taglay ng isang tao na nakaupo doon bilang Antikristo, oh, yun po ay tinatawag na titulong taglay niya. Kasi ganito, halimbawa, pangalan ko, Ray. Yun ang pangalan kong tunay, Ray. Pag ako umupo sa kapangyarihan nito, pag ako umupo sa sistemang ito na inuupuan ng Antikristo, sistemang pangrelihiyon, pag umupo ako ron bilang puno na nagpapatupad ng sistemang pangrelihiyong ito, hindi na riyan pangalan ko. Babaguhin na yung pangalan ko, hindi na po. Bibigyan ka na ng pangalan niya bilang tagapagpatupad ng sistemang pangrelihiyon ng Antikristo. Yun po ibig sabihin yan. Meron ka ng isang pangalan na itatawag sa iyo. At yung pangalang itatawag na ngayon sa iyo bilang isang taong namumuno sa sistemang pangrelihiyong ito ng Antikristo, bibigyan ka na ngayon ng pangalan. Aalamin po natin bukas ng gabi, ano po yung pangalan ng hayop na pinamumunuan ng isang tao na ang bilang, bibilangin natin yung pangalan niya, yung titulo niya, yun na ang pangalan niya, yung titulong tinataglay niya bilang isang tao na namumuno, nagpapatupad ng sistemang Antikristo, na ang bilang ng kanyang pangalan ay 666. Alright? So itutuloy po natin bukas yan ng gabi at ipaliliwanag po natin dahan-dahan tomorrow para maunawaan po natin. Meron po ritong sinasabi si kaibigan Jamuel Bedania. Wala pa naman nakaupo, kaya di pa makilala yan ngayon. Salamat po, kaibigan Jamuel. Meron na po nakaupo. Sinabi na ho ng Biblia may nakaupo nga, tao Meron na po, kaibigan Jamuel. Aalamin na nga po natin kung sino yung nakaupo bukas, Oo. So, maliwanag po mga kaibigan, At maganda yung tanong niya Wala pa naman nakaupo Ano sabi uli? Wala pa naman daw nakaupo. Wala pa naman nakaupo, kaya di pa makilala yan ngayon. Nakilala na ho namin. Nakamayan na ho namin yan. Yung ibang opisyalis namin na inimbitahan po, nakamayan po yan, nakamayan. Nag-iikot na nga ho sa buong mundo yan. Nananawagan na nga ho, nagsasalita na ho yan. So, kaibigan Jemuel, ay nakaupo na po siya. Hindi maaaring hindi siya umupo kasi kapag hindi siya umupo, paano maipatutupad yung kanyang sistemang pangreliyon kung walang mangungunang uupo sa sistemang yan? Sapagkat umiiral ang sistemang yan ng Antikristo ngayon, alam naman natin kung sino tinutukoy ng Antikristo, kaya meron pong nakaupong taong namumuno ron na siyang tagapagtupad ng sistemang baluktot na relihiyon na yan. Ngayon, yung kanyang pangalan ay aalamin po natin kung ano tawag po sa kanya. Bukas po, kung meron kayong pagkakataon ay samahan ninyo ako. Tatalakayin po natin yan kung ano ang pangalan. So maganda po ito sa nagtanong. Maganda po yung tanong ni kaibigan Jemuel. Alright, may isa pang tanong, Direk. So wala na pong pumasok na tanong dito. At okay. So bago po natin malaman po yung tatak ng pangalan o yung pangalan ng hayop na siyang itatatak, at yung bilang ay 666, para malaman po natin yung kanyang tanda, may aalamin muna po tayo. Ano yan? Yung tanda ho ng Diyos. Yan. Ang Diyos nagtatanda Ngayon, sapagkat nakita ng dragon na siyang matandang ahas, na siyang Diablo at Satanas, nakita niya, ang Diyos pala nagtatanda. Ako rin po'y maglalagay din ako ng tanda. Di may tanda rin siya. Kaya, bago natin malaman yung tanda ng hayop, alamin muna natin yung tanda ng
ating Panginoon. Pakinggan po ninyo sa Kapitulo 7 ng Apokalipsis na ang Panginoon ay nagtatanda. At sapagkat nagtatanda ang Diyos, itong sistemang ito ng Antikristo, nagtatanda din po siya. Meron din po siyang tanda sa nasasakupan niya. Ang Diyos ay nagtatanda sa kanyang mga nasasakupan tao. Pakinggan po ninyo, babasahin ko sa inyo. Versikulo 1 hanggang 3. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkalooban na maipahamak ang lupa at ang dagat, na sinasabi, ito na, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. See? So kung paano ang ating Panginoon Diyos ay nagtatatak sa kanyang mga nasasakupan, ganun din po yung Antikristo. Nagtatatak din siya sa mga taong nasasakupan niya at nagpapasakop sa kanya. So, mahalaga pong malaman natin yan. So, bukas po ng gabi, loobin ng Panginoon ay magkasama-sama tayo uli bukas po ng gabi at patuloy po natin tatalakayin yan at ating pag-aaralan. Kaya samantalang nag-aantay po tayo ng pag-aaral na yan, kung meron po kayong pagkakataon bago kayo matulog, ay basahin niyo po ang mabuti ang kabuuan ng Kapitulo 13 ng Revelation bago po kayo matulog, at basahin niyo rin po ang Revelation 17, the whole chapter. So, dalawa po assignment natin ngayon. Babasahin natin ang buong chapter, ang chapter 13 ng Revelation and chapter 17 ng Revelation din. The whole chapter. So, doon po, pag-aaralan natin yan para bukas po, pagsimula natin, press na press po sa ating isipan. Meron na tayong mga ideas. Okay, salamat po ng marami. Beno, ito na ba yung nais kong batiin natin ang ating mga naging taga-subaybay ng ating programa ngayong pong gabi. At binabati ko po sapagkat kanina pong hapon, nandun po at nagkaroon po kami ng pag-aaral po rito sa Susila. At salamat po sa ating mga kaibigan na nakapakinig po ng ating pag-aaral ng salita po ng ating Diyos. Sa darating pong Sabado ay magkakaroon po tayo ng binyagan dito po sa Susila Church, dito po sa dako po ng Novaliches. Malapit po ito sa Sabate. Alright, so maraming salamat at sila po ay sumusubaybay ngayon sa pangunguna ng ating kapatid na si John Gulas. Magandang gabi sa inyo at sa buong sambahayan ninyo. Of course, ay binabati po natin ngayong gabi si Sister Nene Filomeno, si Maria Victoria Filomeno, na siyang butihing may bahay ng ating kapatid na si Benny Filomeno, si Brother Benny. Magandang gabi sa inyo dyan. Huwag niyo kalilimutan, bukas po, Lunes. Tandaan nyo, may programa po tayo ng 7:30 up to 9 o'clock, bukas po ng gabi. Subaybayan niyo po kami ang Nasusulat Ministry, The Kamenong Legacy. Ayan, 7:30 po ng gabi hanggang 9 o'clock. Naku, napakaganda po ng talakayan namin bukas ni Kabeni, sapagkat bukas po ng gabi ay amin pong tatalakayin ang napakaraming katanungang magaganda po. Naku, magagandang katanungan ng ating mga taga-subaybay. Kaya subaybayan niyo po kami ron. Bukas po ng 7:30 up to 9 ang Nasusulat The Kamenong Legacy. So, binabati rin po natin si Brother Danny Flores. Brother Danny, I salute you. Thank you so much. Pagpalain ka ng Panginoon at ang iyong butihing may bahay na Sister Minnie Flores. And of course, hindi ko rin po nalilimutan. Ang mga kasamahan ni Brother Danny at saka Sister Minnie Flores, dyan po sa dako po ng San Diego, California. Yung ating mga kapatid na mga Filipino community dyan, masisipag yung ating mga kapatid dyan. Kahit may edad na, mga kapatid, napakasipag ng ating mga kapatid dyan. At this coming week, this week, ay meron po tayong
muling pagtitipon dyan sa San Diego, California. Ano ho? Kaya't maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay at sa inyong mga tulong. And of course, Sister Mampusti Paderes. Naku, maraming salamat po, Sister Tess. Maraming salamat sa iyong sharing. And of course, Sister Rose Fernando Lieber ay binabati ko rin po kayo sa ang iyong ina at ang iyong asawa. Pagpalain kayo ng Panginoon dyan. Of course, nako, Sister Merly, magandang umaga sa inyo ngayon dyan, ano? Nasa France po siya ngayon. Sister Merly Munashinge, kamusta ka na dyan? Pagpalain ka ng Panginoon. At salamat kanina sa iyong chat, ha? Thank you so much, Sister Merly, in advance. And of course, Sister Evelyn Silayan, ako ang aking top fan, hindi nagsasawang sumubaybay. Sister Evelyn, pagpalain ka. Of course, Sister Esther Yu, maraming salamat po, Sister Esther Yu. Sister Oy, maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon, ho, at ang inyong buong sambahayan. Sister Uy, napakabuting kapatid ito. At of course, binabati ko rin po ang kapatid ni Brother Danny Flores, Sister Seni Flores. Naku po, ito'y sa Mandaluyong Church, Seventh-day Adventist. Kamusta po ang lahat ng mga kapatid dyan? At nakakatuwa yung ating pagpupulong kanina, kaninang madaling araw, maganda ang ating topic. So, kamusta po sa lahat ng mga kapatiran dyan po sa Mandaluyong Church? And of course, binabati ko rin po ang Sister Del de los Reyes Tan from Hillsview Church. Kamusta ka na? Si Ronald Santos from Bustos, Bulacan. Brother Ronald, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng mga kapatid natin dyan sa Bustos. Si Leonardrin Aventahado sa Doha, Qatar. Oh, naku, maraming salamat sa iyo, Brother Aventahado. Pagpalain ka ng Panginoon, ikamusta mo ko dyan sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan dyan po, sa lugar po ng Doha, Qatar. Si Brother June Gulas from Susila Church, naku, yung kanyang buong sambahayan, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Manangan kayo at manalangin kayo ng gusto na huwag makapasok ang ating kaaway. Huwag kayo mahadlangan, buong pamilya. And of course, binabati rin natin Sister Rose Arrogante. Sister Rose, kamusta ka na dyan? Pagpalain ka ng Panginoon. Sister Mirasol de los Reyes ng Hillsview. Sister Mirasol, how are you? Kamusta ka na? Si Jocelyn Joy Kitahara. Wow! Kawaguchi Saitama. Ito, sa Japan ito, kung di tayo nagkakamali. Sister Josephine Joy Kitahara, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rito, mula rito. At sa tingin ko naman magandang umaga dyan sa lugar ninyo. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang iyong buong sambahayan. At of course, si Marites Hermosara from Kawaguchi Saitama. Nako, Sister Marites, pagpalain ka ng Panginoon dyan, ha? At ang iyong buong kasamahan dyan. Si Brother Jordan Roldan from Hong Kong. Wow! Nakarating din tayo sa Hong Kong. Magandang gabi sa inyo dyan, mga kapatid. Gayon din sa ating mga Filipino community riyan sa Hong Kong. Si Brother Cedric Martinez from Sydney. Brother Cedric, God bless you at ang lahat ng mga kapatiran natin, mga Filipino community dyan po sa Sydney. Pagpalain kayo ng Panginoon at sa inyong pagsishare ng programang ito. And of course, si Meng Gomez Antonio. Naku, magandang gabi dyan. Si Marie Nagal. Si Steve Akla. At ang kanyang ama na si Berting Akla at ang kanyang ina mula sa Arguadiente Church ng SDA. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Si Gib, Sister Gib. Naku, magandang gabi sa iyo. Sumusubaybay pala ikaw ngayon gabi, no? At si Brother Noel Idar. Naku, ang ating butihing elder dito po sa Caloocan Church SDA, kinakamusta kayo? Kinakamusta ko kayo at gayon din si Brother, kamusta po kayo? Si Brother Sammy Pautrao. Brother Noel, kamusta na po ang kanyang may bahay? Naway na sa mabuting kalagayan na, no? At gayon din po si Elizabeth Flores, si Sister Beth, at saka si Jeruel Sidinio. Si Marites Capuno,
from Camarines, Sister Marites. God bless you. Maraming salamat sa iyo, ha. Pagpalain kayo dyan, ang buong sambahayan. Si Nancy National, naku, di ko malilimutan to, basta national. Naalala ko ang ating national anthem. Ito'y mula po sa Antipolo City. Jonathan Sebastian from Cavite. Naku, kamusta ka na? Si Elsie de los Reyes Valentino, thank you for sharing, sister. Si Ana Lisa Bupay, thanks for watching. At of course, naku, palagi ang message sa akin ni Sister Katrina Hidalgo. Kamusta na po dyan, Sister Katrina? Pagpalain ka. Of course, yung aking mahal na kaibigan, si Edmond Paduga, mula ito sa Santa Ana Church, SDA. Si Edgar Bacus, from Trece Martinez, Cavite. Naku, maraming salamat. Kamusta ang mga taga Trece Martinez dyan, mga kapatiran? Pagpalain po kayo ng Panginoon. At saka Sister Berly Herrera. Sister Beverly, kamusta ka na dyan at magandang gabi sa iyo? At gayon din ay Sister Lori Concepcion. Sister Lori, huwag kang mawawala sa Sabado. Naku, kailangan na kailangan ka sa Sabado. Kinakailangan magkita tayo. Hinahanap ka, Sister Lori. Hopefully, na tayo po'y magkasama-sama sa darating na Sabado. And of course, si Jemel Torreda, si Marilu Salvador Romanilios, si Sister Ina Pulumburit, at saka si Alfreda Cabigon, si Brother Noel Idar, si Brother Rick de los Reyes at Mark Anthony Cabezas, si Brother Maiton Baladian, si Brother Glenn Villegas, Brother Winfred Hilaw, si Brother Jun Pilar Jr., si Eric Joaquin, yung aking kaopisina, si Nora Tanay Baldumero, Sister Ampi Garcia, Sister Ampi, naku, matagal na tayong hindi nagkikita. Si Brother Dio Sunga at si Brother June from Susila Church. Naku, kasama ko to rito. At gayon din, binabati ko rin po si Goyi Preach the Gospel. Naku, walang sawa itong sumusubaybay. Kamusta ka na, Brother Goyi? And of course, si Joyce Salmingo, maraming salamat sa iyo, Sister Joyce. Si Sister Berly Herrera, yes. Si Miguel Goyoma, Sheila Dimanarig. Si Jerry Corpus, Ralph Lawrence Bolseco. Ito'y pagbati from sa lahat ng guard. Ay, nako, si Ralph. Ralph, kamusta ka na riyan, ha? Sa luwa. Nako, God bless you. Sa lahat ng mga kaibigan natin, mga guard, mababait na mga gwardiya rin, sa luwa, pinaabot ko ang aking pagbati sa kanila. Brother Ralph, pakiabot po sa kanila, pagpalain kayo ng Panginoon dyan. And of course, si Richard Agua from Antipolo City, si Larry Aguda, si Michael Empleo, Roy Nimel, Heber Bisca, Leo Cayetano, si Clyde Libradilla, Pen de la Cruz, Abota Valdez Baldosa, Rafael Revilla Plojo, si Rinerio Gomez, Armand Oliveros, naku, yung aking pinsan nasa Santa Rosa, Laguna, si June, naku, Junior, magandang gabi sa iyo. Naku, matagal na tayo din nagkikita at nagkakausap. Si Felisa Norma Carlos, naku, salamat po. Edwin Oclares, naku, ang aking dating kaopisina, Edwin, kamusta ka na riyan? Si Lorna Vida, yes. Naku, kapatid ni Junior ito. At saka si Neveline Aquino. Naku, Neveline. Si Felisa Carlos, Duque Servidad, Cabilia Ruth, Lloyd Undag, Peter Calacion, Ruth Roque, Tuachi Amoroto. Brother Tuachi, kamusta ka na riyan? Si Sister Lori. Sister Lori Gulas. Kamusta ka na? Naku, magkikita ulit tayo sa Sabado, ha? Si Ani Barrios na walang sawang sumusubaybay po sa atin. Si Peter Radok Kulasyon ng Santa Lucia. Yes, Brother Peter, kamusta ka na riyan? Si Ralph Somoso ng from Hillsview. Brother Somoso, God bless you at ang iyong buong sambahayan. Si Marlene Roloda, si Gina Senyo Usabel, si Marilyn Romanilios. Thank you for sharing and God bless everyone. Maraming salamat po mga kapatid. Meron po tayong prayer request, direct.
Meron pa pala rito. Teka muna. Oo, sandali lang po. Thank you sa lahat ng taga-Susila Church, sa mga kapatiran. Ako, maraming salamat po sa ating mga kapatiran dito po sa Susila. At isa pa, si Brother Tuachi Amoroto, kami din ay may binyagan na naman sa Antipolo. Wow, good! At least lumalago ang ating gawain at maraming kaluluwa ang nailalapit sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po tayo manghinawa sa ating paglilingkod, maging sa kapanahunan at hindi kapanahunan ay ipangaral po natin ang salita ng ating Panginoon. Sister Marjorie Espidilla, patiin mo ako sa iyong kapatid na si Brother Bobby, ha? Si Duque Servidad at magandang gabi rin. Meron po tayong prayer request mula kay Sister Mirasol de los Reyes Godoy. Ate pong ilapit sa Panginoon si Micah Habite. Gumaling sa kanyang sakit at gumaling ng tuluyan si Micah Habite. Mga kapatid, samahan niyo po ko sa ating panalangin. Isama po natin sa panalangin si Micah Habite na siya'y gumaling na sa kanyang karamdaman. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat po sa inyong pagpapala. Nawa ang mga napakinggan po namin, Panginoon, bagamat ito'y naging masakit man sa aming kalooban sapagkat ito ang aming kinamulatan, nawa sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pagalingin kami sa hapdi ng aming napakinggan. Alam namin, Panginoon, ang iyong mga salita ay gamot sa bawat isa po sa amin upang kami, Panginoon, ay mailapit sa inyong banal na paanan, upang kayo po, Panginoon, ay mapaglingkuran namin sa tamang sistema ng pagsamba na iyong itinuro, upang kayo po ay maluwalhati po namin at upang ang aming pagsamba sa inyo ay maging katanggap-tanggap sa inyong banal na harapan. Sa gabi ding ito, Panginoon, hindi po namin maiwasan na kami po'y magkaroon ng mga karamdaman. Idinadalangin po namin ang aming mga kaibigan, mga kapatid, na dumaranas po, Panginoon, ng iba't ibang uri ng karamdaman sa sanlibutan ito sapagkat, Panginoon, kami po'y nababalot ng pandemya. COVID-19 na siyang kumikitil ng maraming kaluluwa sa buong sanlibutan. Panginoon, anuman po ang kalagayan ng iyong mga anak, ito man ay karamdaman sa espiritual o pisikal, kami po'y dumadalangin sa inyo na way dalawin niyo po ang bawat isa po sa amin. Ibangon niyo po kami sa banig ng karamdaman at ibangon din kami sa mga panghihina at pagsubok na dinaranas po ng bawat isa po sa amin. Panginoon, habang kami naglalakbay sa makasalanang sanlibutan ito, tanggapin po namin ang iyong pangako, ang banal na Espiritu Santo, upang kami, Panginoon, ay dumakad sa iyong mga daan na huwag kaming mawalay sa landas ng iyong katwiran, upang ang aming paglilingkod ay makapagbigay luwalhati sa iyong banal na pangalan. Idinadalangin po namin tangi, Panginoon, si Micah Habite na hanggang ngayon po ay meron pong karamdaman. Panginoon naming Diyos, kayo po ang aming dakilang Diyos na takapagpagaling ng aming mga karamdaman. Kami po ay walang sawang lumalapit po sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na mahabagin. Kayo po ang Diyos na hindi nagsasawang makinig sa aming mga kahilingan. Panginoon, amin pong idinadalangin at dinudulog sa inyo si Micah Habite, na nawa po, Panginoon, ay inyo pong hipuin ang inyong mapagpalang kamay at sa tulong po ninyo na ang batang ito ay maibangon po sa banig ng karamdaman at kung magkagayon, Panginoon, siya po'y maglilingkod po sa inyo. Salamat po ng marami at sa aming pong pansamantalang paghihiwalay sa gabing ito, Panginoon, pagpalain po ang bawat isa po sa amin, ang bawat tahanang kinakatawanan po namin, magkaroon nawa kami ng kapayapaan bawat isa. Hanggang sa aming pagtulog daway ingatan kami ng iyong mga anghel hanggang sa muling pagsikat po ng araw kinabukasan. Panginoon, anuman po ang mga naging pagkukulang po namin sa buhay, hayag sa inyo ang aming mga gawa, kami po naway inyong patawarin. Ito po ang aming samot dalangin po sa inyo, Ama, nawa ang mga pabalitang ito na inihayag ng mga aral ng katotohanan ay makarating sa lahat ng mga tao. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga mahal pong mga kaibigan at mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay sa ating pag-aaral. At muli, loobin ng Panginoon na tayo po ay muling magkasama-sama muli sa isang pag-aaral ng Apokalipsis Kapitulo 13
na may kinalaman po sa paglitaw ng Antikristo. Pagpalain po tayong lahat at ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat.